Ako si Mara, third year high school student noon sa isang lumang paaralan sa Pampanga, ang San Guillermo National High School. Isa sa mga pinakamatandang building doon ay ang main building. Itinayo pa raw noong panahon ng mga Amerikano. May mga bahagi na ng sahig na lumulubog at madalas kong marinig mula sa mga janitor na dati raw itong ginawang evacuation center noong digmaan. Hindi ko masyadong pinapansin ang mga kwento noon hanggang sa ako mismo ang ma-assign bilang clean-up duty sa Section 3B, isang silid sa ikalawang palapag ng lumang gusali. Huling linggo ng klase noon. Excited na ang lahat kasi malapit na ang bakasyon. Sa araw na yon, karamihan ng mga kaklase ko ay maagang umuwi matapos ang exam. Ako naman, naiwan dahil duty ko raw maglinis kasama si Ella. Pero bandang alas 5 ng hapon, umalis si Ella, may pinuntahan daw silang handaan sa bahay ng kaklase namin si Joyce. Naiwan akong mag-isa. May araw pa naman, kaya di ko na ininda. Nilinis ko lang ang pisara, pinunasan ng mga mesa at tinapon ang mga papel na naiwan. Habang naglilinis, napansin ko lang kung gaano katahimik ang buong palapag kapag wala ng klase. Walang ingay ng estudyante, walang maingay na sapatos sa hallway, tanging ugong lang ng electric fan at hampas ng hangin sa mga bintana. Mga alas 6 na siguro nang naramdaman kong lumalalim na ang dilim sa labas. Napatingin ako sa bintana, kita ko ang liwanag ng poste sa labas ng paaralan at ang gwardyang si Mang Lando na nagro-ronda. "Mara, bilisan mo diyan na. Isasara ko na tong gate mga alas 7. Sigaw niya mula sa ibaba. "Opo Mang Lando, sandali na lang po," sagot ko. Akala ko noon mabilis ko na matatapos. Pero napansin kong may mga lumang papel at notebooks sa ilalim ng aparador sa harapan. Medyo alikabok, kaya napilitan akong ilabas lahat. Nang habang maaluhod ako, bigla akong narinig ang tunog ng kaluskos sa kabilang dulo ng classroom. Parang may gumagalaw. "Ella?" Tawag ko. Tahimik. Kinuha ko ang flashlight ng cellphone ko at tinapat sa mga mesa. Wala naman akong nakita. Inisip ko, baka daga lang. Pero ilang segundo pa, tuk-tuk-tuk. Parang may kumakatok sa pinto. Napalingon ako agad, walang tao sa labas. Binuksan ko ng bahagya ang pinto at sinilip ang hallway. Madilim, tahimik, walang kahit sino. Nang ibabalik ko na sana ang pinto, saka ko napansin ang maliit na papel na nakaipit sa gilid ng doorknob. Parang luma na, madilaw. Kinuha ko ito, may sulat sa likod gamit ang lapis, "Huwag kang lalabas pag tumunog ang kampana." Napakunot noo ako. Ano naman kayang ibig sabihin nun? Kampana? Wala namang kampana ang gusaling ito, di ba? Nilagay ko na lang sa mesa, sabay patay ng ilaw at isinara ang classroom. Habang pababa ako ng hagdan, napansin kong tahimik na ang buong paaralan. Pati si Mang Lando, wala na sa guardhouse. Baka nag-ikot sa kabilang side. Lumabas ako ng main building at tumingin sa relo. 11:58 PM. Nagulat ako. Imposibleng ganun nakatagal ako. Parang saglit lang ako nagligpit pero halos alas 12 na. Bigla akong narinig mula sa malayo, klang, klang, klang. Parang tunog ng kampana. 3 beses. Mabagal, mabigat. Napahinto ako. Kinilabutan ang batok ko. Wala namang kampana dito. Tumingin ako pabalik sa main building. Sa ikalawang palapag ng classroom namin, sa mismong silid na nilinis ko kanina, may nakasinding ilaw. Pero sigurado akong pinatay ko na yun bago ako umalis. At sa loob, sa likod ng kurtina, may aninong gumagalaw. Nakatayo lang ako sa tapat ng lumang gusali. Hawak pa rin ang cellphone kung may mahina ng ilaw. Nakabukas ang ilaw sa silid na malinaw kong pinatay kanina. At sa likod ng kurtina, dahan-dahang gumalaw ang anino. Parang may taong naglalakad sa loob. Kinabahan ako, pero imbes na tumakbo, may kung anong nagtulak sa akin na bumalik. Siguro dahil gusto kong patunayan na walang kakaiba, o baka dahil ayokong iwan ng ganun lang ang classroom. Pumasok ako uli sa main building. Lalong lumamig sa loob. Ang bawat hakbang ko sa sahig na kahoy ay kumikirot sa pandinig. Parang ayaw na nitong may dumadaan. Habang papalapit ako sa hagdan, narinig kong may bumubulong mula sa itaas. Hindi malinaw. Parang sinasabi ang pangalan ko.
Mara, napahinto ako sa unang baitang. Ella, ikaw ba yan? Wala akong narinig na sagot. Umakyat ako ng dahan-dahan, hawak ang cellphone kung may mahina ng flashlight. Pagdating ko sa hallway, napansin kong lahat ng pintuan ng classroom ay sarado, maliban sa isa, Section 3B. Bahagyang nakabukas ang pinto at doon nanggagaling ang ilaw. Hello? Mang Lando! Tawag to. Walang sagot. Paglapit ko sa pinto, biglang huminto ang ilaw. Bigla! Sobrang dilim. Ang taning liwanag na lang ay mula sa flashlight ko. Binuksan ko ng bahagya ang pinto at bumungad sa akin ang mga mesa na parang inayos ulit sa gitna ng kwarto. Pero kanina, nakaayos na lahat sa gilid. May mga papel na nakakalat sa sahig at sa gitna, nakapatong ang sulat na nakita ko kanina. Nakaayos itong parang bagong lagay at may isa pang linya na nadagdag. Pag tumunog muli, huwag ka nang titingin. Hindi ko alam kung bakit nanginginig na ang kamay ko at bago ko pa man isipin kung anong gagawin. Klang! 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 Muli kong narinig ang kampana. Ngayon, mas malapit. Mula sa kisame, parang may mabigat na bagay na kumakalabog. Tapos sa dulo ng silid, may mesa na gumalaw mag-isa. Dahan-dahan. Tila may humihila. Ang kurtina sa likod biglang tumagilid. May dumaan na aninong itim, mabilis, parang alon. Napaatras ako. Ang pintuan sa likod ko biglang sumara, malakas. Napasigaw ako, "Sino ka?" Tahimik. Hanggang sa marinig kong parang may humihinga sa likod ng mga mesa. Mabagal, malalim. Nilakasan ko ang ilaw ng cellphone ko, tinutok sa direksyon ng tunog. Sa ilalim ng mesa, may nakaupo. Isang babae, nakayuko, basang-basa ang buhok at suot ang lumang uniforme ng estudyante. Pero maputla siya, parang walang dugo. "Miss," halos pabulong kong tanong. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin at ang mga mata niya, itim na itim, parang butas. Sabay, klang! Tumunog ulit ang kampana. Pangatlong beses. Nabitawan ko ang cellphone at bago ko pa mapulot, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa braso ko. Hinila ako papasok sa ilalim ng mesa. Pilit akong nagpupumiglas, pero parang baka lang kapit niya. "Hindi ka dapat lumabas," bulong niya. Halos pabulong sa tenga ko. Pagkagising ko, nasa labas na ako ng paaralan. Nasa tapat ako ng gate. Umaga na. May mga estudyanteng naglalakad papasok. Hawak ko pa rin ang cellphone ko pero patay na ito. Agad kong hinanap si Mang Lando. Nakita ko siya sa guardhouse. "Mang Lando, ano pong nangyari kagabi?" Halos pasigaw kong sabi. Nagulat siya. "Ha? Kagabi? Wala ka naman dito ah. Sinara ko yung gate 7:00 pa lang. Pero naglinis pa ako. Tapos..." "Anak, walang klase kahapon. Maintenance day yon. Wala kang dapat ginagawa dito." Napalunok ako. Paglingon ko sa main building, may nakita akong babae sa ikalawang palapag. Sa bintana ng Section 3B. Nakatitig lang siya sa akin. Walang galaw. Suot pa rin ng lumang uniforme. Nang kumurap ako, wala na siya. Simula noon, tuwing dadaan ako sa harap ng main building, palaging may tunog ng kampana tuwing 12:00 ng tanghali. 3 beses lang, mabagal. At sa bawat tunog, parang may mga mata na nakamasdan mula sa dilim ng ikalawang palapag. May mga oras sa paaralan na tila humihinto ang panahon, lalo na kung may kaluluwang naiwan sa hating gabi at 12:00. Sa susunod na kwento, isang estudyante naman ang makakarinig ng boses na sumasagot sa kanya. Kahit wala naman siyang kausap, doon mismo sa likod ng library.
Ako si Janine, dating grade 12 student sa isang pampublikong paaralan sa Cavite, ang Santa Teresa Senior High School. Naalala ko pa ang mga huling linggo bago ang graduation namin. Masaya dapat, puno ng excitement. Pero sa tuwing naiisip ko ang mga huling araw na yon, may parte sa akin na nanlalamig pa rin hanggang ngayon. Kami ang unang batch na gagraduate matapos ang renovation ng lumang Building B, yung dating science building na matagal isinara dahil sa structural damage. Pero sabi-sabi ng mga upper batch noon, hindi lang daw structural lang problema. May mga estudyanteng nasangkot daw sa aksidente roon taon bago kami pumasok. Hindi ko pinaniniwalaan noon hanggang sa araw ng graduation pictorial namin. Sabado noon, mainit at halos buong batch namin naroon sa quadrangle para sa pictorial. Pinahiram sa amin ng school ang mga graduation gown, kulay maroon ang lahat. Pero napansin kong sa gilid ng mesa ng mga staff may nakahiwalay na itim. Para kanino to, kuya? Tanong ko sa photographer. Wala yan miss, sample lang daw. Sagot niya, sabay iwas ng tingin. Hindi ko na pinansin. Habang naghihintay sa pila, naririnig ko pa rin ang mga kaklase ko nagbibiro. Janine, baka ikaw isuot mo yung itim ha? Pang top 1 daw yon. Nagtawanan kami. Pero sa totoo lang habang tinitigtig ko yung gown, parang may kung anong humihigop ng atensyon ko. Ang tela nito, hindi gaya ng maroon. Parang luma. Makintab pero alikabok ang amoy. At may bahid ng amoy ng amag. Pagkatapos ng ilang oras, nagkagulo sa pila dahil kulang daw ang gown para sa huling batch. Janine, sabi ni Ate Lori, ang student assistant, pwede bang gamitin mo na muna tong itim? Hindi naman halata sa picture. Ikaw na lang sana. Ayokong magreklamo at gusto ko na ring matapos. Kaya sinuot ko yun. Habang nasa pictorial, napansin kong lumamig bigla ang parigid. Nasa gitna ng quadrangle ako, araw ng tanghali, pero parang may anino na dumadaan sa gilid ng paningin ko. Smile naman miss, sabi na photographer. Pero nang pinindot niya ang camera, bigla itong tumigil. Ayaw umandar. Ha? Lobat? Imposible. Habang inaayos niya ang camera, nakaramdam ako ng kakaibang bigat sa bato ko. Parang may humawak. Paglingon ko, wala naman. Pero sa salamin sa tabi ng stage, nakita kong may isa pang estudyanteng nakasuot din ng itim na gown sa likod ko. Kahit ako lang dapat ang may suot noon. Pagkurap ko, wala na. Kinabukasan, dinawag kami para sa final check ng pictures. Naka-display sa faculty room lahat ng graduation portraits. Habang hinahanap ko ang akin, napansin kong karamihan malinaw, maliwanag ang mga ngiti. Pero nang makita ko ang akin, napahawak ako sa dibdib. Ako nga, yung nasa gitna, nakangiti. Pero sa likod ko, may isang babaeng nakasuot din ng itim na gown, nakatingin diretso sa kamera. At ang mukha, malabo, parang pinaghalo ng usok. Lumapit si Ate Lori. Janine, gusto mo ba iparetake? Tumango lang ako. Pero bago ako umalis, napansin kong may isa pang litrato sa gilid ng mesa. Nakaprint pero hindi nakalagay sa board. Kinuha ko. Parehong frame, parehong posisyon. Pero sa version na ito, ako ang wala sa larawan. Tanging yung babaeng nakaitim lang ang naiwan. Kinagabihan, dinala ko sa bahay ang gown. Sinabihan ko si mama na isasauli ko raw kinabukasan. Habang sinusubukan kong tiklopin, may nahulog na maliit na papel mula sa bulsa nito. Luma na rin. Medyo nagdidilim na ang tinta. Nakalagay lang doon, huwag mong isusuot sa graduation. At sa labas ng bintana ng kwarto ko, kahit sarado ang kurtina, ramdam kong may isang pares ng matang nakatingin sa akin sa dilim.
Pagkatapos kong mabasa yung sulat, hindi ko na halos magawang matulog. Paulit-ulit kong binabalik sa isip yung mga nangyari sa pictorial, yung biglang lamig, yung aninong nasa likod ko, at higit sa lahat, yung litrato kung saan ako nawala. Kinabukasan, maaga akong pumasok para isauli yung gown. Pero pagdating ko sa faculty room, wala si Ate Lori at yung mesa kung saan nakapatong yung mga gowns kahapon, bakante na. Nagtanong ako sa isa sa mga staff, "Ma'am, saan po dinala yung mga gown?" "Sinauli na raw kagabi. Yung photographer ang kumuha," sabi niya. Nagulat ako. Hindi ko pa naman naibabalik yung itim. Paglabas ko ng faculty room, napansin kong madilim ang hallway ng Building B. Naisip kong doon ko na lang iwan yung gown para bukas makuha nila. Pero habang naglalakad ako papunta ron, parang may mabigat na hangin na sumusunod sa likod ko. Tahimik ang buong building kahit na may mga klase pa sa ibang dulo. Pagdating ko sa labas ng lumang science lab, may nakita akong lumang display frame na may mga litrato ng mga nakaraang batch ng graduates. Nilapitan ko ito at doon ko napansin, may isang picture na halos kapareho ng sa amin. Parehong setting, parehong background, pero may isang estudyante ron na suot din ng itim na gown. Tiningnan ko ang nameplate sa ilalim ng litrato. Class of 2015, Regina M. Cruz. At bigla ko naalala, yon ang pangalan na madalas banggitin ng mga upper batch dati. Yung babaeng na aksidente raw sa lumang building bago ito ipasara. Nang naramdaman kong unti-unting lumaalamig ulit ang paligid, napahawak ako sa dala kong gown. At doon ko napansin, basa ito, parang pinagpawisan o pinuno ng tubig, pero nang tiningnan ko ang sahig, walang bakas ng patak. Dali-dali kong inilapag ito sa loob ng silid at tumalikod para umalis. Pero bago pa ako makalayo, may narinig akong mahinang tunog, parang kumakaluskos na tela. Paglingon ko, nakita kong nakabitin na ulit sa sabitan ng gown at sa salamin sa kabilang pader, may refleksyon ng babaeng nakasuot nito, nakatayo sa tabi ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Tumakbo ako palabas ng building, halos mabaliw sa takot. Pero habang tumatakbo, narinig kong tumunog ang cellphone ko. Isang unknown number. Nung sinadat ko, walang boses, pero may mahinang hinga sa kabilang linya. Tapos, isang pamilyar na tinig ang nagsalita. Garalgal, mabagal. "Hindi mo sinunod ang nakasulat." Pagkatapos noon, tuloy ang namatay ang linya. Nang dumating ang araw ng graduation, pinilit kong wag na lang isipin ang lahat. Pero habang nakaupo kami sa auditorium, napansin kong sa likod ng stage, may isang gown na nakasabit, kulay itim at walang pangalan. Hindi na raw alam ng staff kung kanino yon, pero iniiwan na lang daw nila bilang souvenir mula sa nakaraang batch. Nang isa-isang tinawag ang mga pangalan, sabay-sabay kaming tumayo. Lahat kami nakasuot ng maroon. Pero sa group photo pagkatapos ng seremonya, nang lumabas na ang kopya, may isang estudyante na hindi namin kilala na nakatayo sa pinakagitna. Nakaitim ang suot at kung titignan mong mabuti, may hawak siyang maliit na papel. At sa malabong sulat nito, mababasa ang mga salitang, "Huwag mong isusuot sa graduation." Minsan, may mga bagay na dapat hindi muling ginagamit, lalo na kung may naiiwan pa itong alaala ng nakaraan. Sa susunod na kwento, isang estudyante naman ang makakarinig ng bulong sa likod ng silid-aklatan. Isang boses na tila alam na ang lahat ng sagot sa exam. Ako si Renz, dating grade 11 student sa isang lumang pampublikong paaralan dito sa Batangas, ang San Felipe National High School. Mahilig ako sa tahimik na lugar, kaya't madalas akong tumambay sa library tuwing lunch break. Pero kung alam ko lang kung ano ang mangyayari, sana noon pa lang hindi ko na pinilit mag-isa roon. Luma na ang library namin, nasa pinakadulong bahagi ng campus, katabi ng covered court at likod ng faculty building. Hindi na rin ito masyadong pinupuntahan ng mga estudyante dahil karamihan sa amin may cellphone at internet na. Pero para sa mga tulad kong gustong magpahinga sa ingay, perpekto ito. Malamig,
Mahina ang ilaw at amoy lumang papel. Noong unang linggo ng finals, nagpa siya akong mag-review doon mag-isa. Mga alas 5 ng hapon, ako na lang ang natira sa loob. Abala ako sa pagbabasa nang napansin kong may tunog ng pahinang iniikot mula sa dulo ng shelves. Akala ko may ibang estudyante, pero nang silipin ko, wala naman. Umupo ulit ako at nagpatuloy sa pagbabasa. Ilang minuto pa, may narinig na naman akong tunog. Pero ngayong beses, boses na. Mahina, parang bulong. Number 3. Letter B. Napatingin ako sa paligid. Walang tao. Pero nang tinandan ko ang reviewer ko, napansin kong nasa number 3 nga ako at ang sagot ko, letter C. Napatawa ako ng mahina. Coincidence lang siguro. Pero habang tumatagal, paulit-ulit kong naririnig ang parehong boses. Number 5, A. Number 7, D. Lagi itong tama. Kinabukasan, nag-decide akong bumalik. Gusto kong malaman kung saan nanggagaling yung boses. Alas 5 ulit ako pumunta at gaya ng dati ako lang ang tao roon. Pinili kong maupo sa dulo, malapit sa bintana. Habang nagbabasa ako, tahimik lang hanggang sa unti-unting lumamig ang hangin. Page 32. Mahina ulit na sabi ng boses. Tinignan ko ang libro ko. Nakabukas nga sa page 32. Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Takot ba o kuryosidad? Nilapitan ko ang pinanggalingan ng boses sa likod ng pinakahuling shelf. Doon, may maliit na pintuan, parang cabinet na sinarhan na ng mga kahon. Inilapit ko ang tenga ko. Tahimik. Pero paglingon ko pabalik sa mesa, may isang papel na nakapatong sa reviewer ko. Nakasulat lang, tama lahat ng sagot mo ngayon. Wala akong idea kung sino ang nagsulat nun, pero kinabukasan sa exam, lahat ng binulong ng boses, tama, lahat ng sagot, eksakto. At doon nagsimula akong bumalik gabi-gabi hanggang masanay na ako sa boses na nagbubulong sa likod ng library. Pero hindi ko lang alam, sa bawat gabing bumabalik ako, may nawawala ring estudyante sa paaralan. Mula nang makuha ko ang perfect score sa exam, halos gabi-gabi na akong bumabalik sa library. Palihim akong bumapasok kapag uwian na, gamit ang susi na nahiram ko mula sa librarian noon. Parang adik ako sa mga bulong. Lagi kong hinihintay ang tinig na magtuturo ng tamang sagot o minsan magpapaalala lang ng mga bagay na hindi ko dapat kalimutan. Pero habang tumatagal, napansin kong nag-iiba ang tono ng boses. Hindi na ito kalmado o mahinahon. Minsan, parang may halong galit o pagod. At bawat araw na may nawawalang estudyante, mas lalong lumalakas ang bulong tuwing naroroon ako. Isang gabi alas 6 na, habang nagbabasa ako, may biglang nahulog na libro mula sa pinakamataas na shelf. Paglapit ko, nakita kong luma na ito. Kulay dilaw na ang mga pahina. Wala itong pamagat, pero nung buksan ko, mga pangalan ng laman. Mga pangalan ng dating estudyante, kasama ron ng ilan sa mga nawawala. At sa pinakailalim ng listahan, nakasulat ang pangalan ko. Nabitawan ko ang libro at sa mismong sandaling iyon, narinig kong bumukas ang maliit na pinto sa likod ng shelf. Yung dati kong narinig na pinanggagalingan ng boses. Mula roon, may malamig na hangin na lumabas. Kasabay ng isang halimuyak na amoy lumang papel at bulok na kahoy. Lumapit ako ng dahan-dahan, dala ng takot at kuryosidad. Nang silipin ko sa loob, madilim. Pero sa ilalim may nakita akong mga papel na nagkalat at isa ron, may nakasulat na, Renz, tama ang sagot. Nang pulot ko yon, bigla akong narinig sa tenga ko mismo ang pamilyar na boses. Malinaw, malapit. Ang galing mo, Renz, pero may kapalit lahat ng tama. Paglingon ko, may nakita akong anino ng isang estudyante na nakaupo sa mesa kung saan ako palaging nagbabasa. Nakasalamin siya, parang ordinaryong senior high student pero maputla at ang mga mata parang walang kulay. Ako ang unang narinig, sabi niya. Tinuruan din ako, pero nang matapos ang exam, ako naman ang tinawag. Bago pa ako makasigaw, bigla siyang naglahaw at ang mga libro sa paligid ay sabay-sabay na bumagsak. Tumakbo ako palabas pero pagdating ko sa pinto, hindi na ito bumubukas. Sa salamin ng bintana, nakita kong may nakasulat gamit ang alikabok. Isang pangalan lang ang kapait ng kaalaman. Kinabukasan, hindi ako pumasok.
Pero nang bumalik ako makalipas ang ilang araw, sinabihan ako ng kaklase kong si Lian na may bagong raw nawawala. Si Mark, yung kaklase kong laging nasa library para mag-review. At nang dumaan ako sa harap ng library, napansin kong sarado na ito, may karatulang for renovation. Pero sa ilalim ng pintuan, may lumang papel na nakausli. Binasa ko, nakalagay lang, tama lahat ng sagot mo, Mark. Simula noon, tuwing dadaan ako sa lumang library, parang may mga bulong pa ring naririnig sa loob. Paulit-ulit, mahina, pero malinaw. Number 3, letter B. Minsan, ang karunungan ay may kabayaran, at hindi lahat ng nagtuturo ay tao. Sa susunod na kwento, isang estudyante naman na makakakita ng kakaibang mukha sa bintana ng lumang gusali tuwing alas 3 ng madaling araw. Ako si Migs, first year college student sa isang universidad sa Maynila. Dahil malayo ang bahay namin, napilitan akong tumira sa dormitory malapit sa campus. Isang lumang gusali na dati raw ay boarding house pa noong dekada 80. Madilim ang paligid ng dorm paggabi, luma na ang mga fluorescent light sa hallway at karamihang sa mga bombilya, mahina na ang ilaw o umiilaw lang kapag sinisipa ang switch. Amoy lumang kahoy at pintura, parang laging basa ang sahig kahit hindi naman umuulan. Na-assign ako sa room 214, pinakadulong kwarto sa ikalawang palapag. Pagbukas ko pa lang ng pinto, agad kong naamoy yung amoy na parang pinaghalong lumang libro at alikabok. May 2 kama, isang lamesa, at maliit na bintana na may kalawangin ng rehas. Wala pa akong roommate kaya medyo tahimik. Habang nag-aayos ako ng gamit, napansin kong may kakaibang marka sa sahig. Parang mga bakas ng paa, pero hindi maayos ang hugis. Basang-basa na parang may tumayo doon na galing sa ulan. Nilinis ko lang gamit ang basahan. Inisip kong baka galing sa tagas ng tubo. Nang sumapit ang gabi, doon nagsimula yung hindi ko maintindihan. Bandang alas 12, habang nakahiga ako, may narinig akong mabagal na yabag mula sa hallway. Tok, 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 mabigat at parang nakayapak. Sa una, akala ko may isa pang estudyanteng gising pa. Pero habang papalapit yung tunog, napansin kong huminto ito sa tapat mismo ng pinto ko. Tahimik ang paligid. Naririnig ko lang yung mahinang paghinga ko at ang ugungang ventilador. Ilang segundo lang, biglang gumalaw yung doorknob. Mabagal, dahan-dahan, parang sinusubukang buksan ng walang ingay. Napaupo ako sa kama, hinigpitan ko ang hawak sa unan. "Kuya!" Sigaw ko pero walang sumagot. Lumapit ako sa pinto at sumilip sa pihol. Madilim lang, wala akong makita kahit anino. Pagbukas ko ng ilaw, doon ko lang napansin. May mga bakas ulit ng paa. Basang-basa, pero ang direksyon nila, papasok ng kwarto ko. Kinabahan ako, sinundan ko yung mga marka gamit ang flashlight ng phone ko. Dumiretso sila hanggang ilalim ng kama. Dahan-dahan akong lumuhod, sinilip ko sa ilalim, pero wala. Wala ni isang bagay. Walang tubig, walang tao. Pero habang nakayuko ako, narinig kong parang may bumubulong mula sa sulok ng kwarto. Hindi ko maunawaan ang sinasabi pero parang humihingi ng tulong. Kinabukasan, agad kong linapitan yung caretaker sa lobby. Sabi ko, "Kuya, baka may tagas sa kasime o may leak sa tubo. Laging basa yung kwarto ko." Napatingin siya sa akin. Tapos, nung umiti ng tipid, room 214 ka pala. Wala naman leak dyan, Nijo." Bakit po lagi may basang bakas ng paa?" Tanong ko. Tinitigan niya ako ng matagal bago sumagot. "Iingatan mo lang lagi ang mga paa mo pag gabi. Huwag kang tumingin kung may maririnig kang naglalakad sa labas." Hindi ko alam kung biro yun o hindi, pero mula noon hindi na ako mapakali. Gabi-gabi, naririnig ko na naman yung mabagal na yabag. Minsan, nasa hallway. Minsan, parang nasa loob na ng kwarto. At tuwing umaga, palaging may basang bakas ng paa sa sahig. Pero hindi na lang isa, 2 na. Pagkatapos ng ilang araw, hindi na ako nakakatulog ng maayos. Araw-araw may bago na namang basang bakas ng paa sa sahig. Minsan galing sa pinto, minsan sa gilid ng kama, at minsan diretsyong papunta sa banyo. Pero sa tuwing titingnan ko, wala naman talagang tao. Hanggang isang gabi, napilitan na akong harapin kung ano man yun. Alas 12:30, nagpatay ako ng ilaw. Pero gising ako. Hinintay kong marinig ulit yung yabag. At hindi nga ako nagkamali. Tok, tok, tok. Papalapit,
Mabigat, mabagal. Pagdating sa tapat ng pinto ko, huminto ulit. Ilang segundo ang lumipas bago marinig ko yung doorknob na gumalaw. Dahan-dahan kong binuksan ang flashlight ng cellphone ko. Itinutok ko sa pinto. Biglang kumalabog ito ng malakas. Hangos mapatalon ako. Nang buksan ko, wala. Pero ang sahig, basa na naman. Sumunod ako sa mga bakas at gaya ng dati, huminto sa ilalim ng kama. Nilakasan ko ang loob ko. Lumuhod at sinilip. Doon ko nakita. May paa, maputla, nangingitim at parang may putik. Dahan-dahan kong umatras. Nanginginig ako pero bago ako makatayo, biglang may malamig na kamay na humawak sa bukong-bukong ko. Napasigaw ako. Hinila ako pababa pero nakawala ako agad at tumakbo palabas ng kwarto. Halos mabasag ko ang pinto sa lakas ng pagkakasara ko. Kinabukasan, kinausap ko ulit si Kuya Ted, yung caretaker. Hindi na ako makatiis. "Kuya, may nagpapakita sa kwarto. May kamay na humawak sa akin kagabi," sigaw ko. Tahimik nang siya. Maya-maya, huminga siya ng malalim. "Hindi mo sana nalaman yan kung hindi mo binuksan yung pinto nung unang gabi," sabi niya. "Anong ibig niyo sabihin?" "May estudyante dati na tumira dyan sa room 214. Nagpakamatay daw. Nahulog sa hagdan habang nagwawala. Bago siya namatay, narinig siya umiiyak, humihingi ng tulong, pero walang lumapit." Namlamig ako. Naalala ko yung boses na narinig ko dati. Yung parang pabulong na humihingi ng tulong. Simula noon, sabi ni Kuya Ted, may naririnig ng naglalakad sa dulo ng hallway. Akala ng iba, isa lang yung multo. Pero minsan, dalawa na raw ang naririnig nilang yabag. Mula noon, lumipat na ako ng kwarto. Pero minsan, sa tuwing dadaan ako sa second floor, naririnig ko pa rin yung mga yabag na yon. Mabagal, mabigat. At minsan, parang may boses na tumatawag sa pangalan ko. "Migs!" Itinuloy ko na lang ang lakad ko pero habang papalayo ako, napansin kong basa ang sahig sa bawat yapak ko. Sa susunod na kwento, isang klase naman ang magpapapicture para sa graduation pero may isa silang kasama sa litrato na matagal nang patay. Ako si Ella, dating estudyante sa St. Martin's Academy. Isang lumang private school sa Bulacan na may higit 50 taon na ang tanda. Dito na halos nag-aral ang buong pamilya namin, mula sa nanay ko hanggang sa pinsang kong si Liza. Sabi nila, maganda raw ang reputasyon ng eskwelahan, pero may mga bagay na hindi mo makikita sa brochure o sa Facebook page nila. Kabilang dito ang lumang art room sa likod ng Building C, yung pinaka-paborito raw ng mga photographer tuwing graduation pictorial, pero kinatatakutan ng karamihan sa mga estudyante. Noong una, akala ko kwento-kwento lang. Sinasabi raw ng mga alumni na dati, bago pa nagkaroon ng renovation, morgue daw iyon nung panahon ng Hapon. Tinawanan ko lang. Pero nang ako na mismo ang pumunta ron, parang hindi ko na gustong tumawa. Graduation Pictorial Week noon at Section 12A kami ang panghuning batch. Mga 2:00 ng hapon, tirik ang araw pero malamig ang hangin sa loob ng Building C. Yung art room nasa pinakadulo, may bintanang luma, may kurtinang kulay cream na may bahid ng dilaw. Amoy pintura, pero may halong amoy ng lumang kahoy at basa. Habang hinihintay namin ang turn ng section namin, nagkukwentuhan kami sa hallway. May mga kaklase akong nagbibiro. "Hoy Ella, baka magparamdam daw yung model student na namatay dito dati," sabi ni Thea sabay tawa. "E di magpapapicture din siya." Pero sa totoo lang, medyo nanlalamig na ang kamay ko. Pagpasok namin, nakaupo sa sulok ang photographer, si Kuya Ben. Laging tahimik, laging seryoso. Sabi niya, "Isa-isa lang muna class, officers first." Isa ako sa mga officer, kaya ako ang nauna. Umupo ako sa stool, may puting backdrop sa likod, at sa paligid ko may 4 na ilaw.
Pero pansin kong isa ron, kumikislap-kislap, parang hirap mag-on. Kuya, baka loose connection yan ha? Matagal ng ganyan, pero okay lang, lilinawin ko sa editing. Sagot niya. Ngumiti ako. Click! Tapos na raw. Pero bago ako bumaba sa stool, parang may dumaan sa gilid ng paningin ko. Isang babaeng nakaputi dumaan sa may kurtina. Dahan-dahan lang, parang nagmamasid. Pagharap ko, wala naman. Sumunod na pictorial ay group photo. Pumwesto kami sa 3 hanay, 3 upuan sa harap, 5 sa likod at 2 sa pinakadulo. Mainit, pero ramdam ko pa rin ang malamig na simoy mula sa likod ng kurtina. Okay, everyone, smile! Sigaw ni Kuya Ben. Click! Tapos. Simple lang. Paglabas namin, napinsin kong naiwan ng kurtina sa may bintana, bahagyang gumagalaw kahit sarado lahat ng bintana. Uy Teya, kita mo? Tanong ko. Ha? Wala naman Ella, tara na. Hindi ko na pinansin. Kinabukasan, pinost ni Kuya Ben sa bulletin board ang mga developed photos. Karamihan masaya, puro ngiti, puro pose. Pero nang makita ko ang sa amin, halos mabura ang ngiti ko. Sa pinga-likod ng group photo namin, sa pagitan ko at ni Teya, may isa pang ulo. Maputla, mahaba ang buhok, at halos hindi mo makita ang mukha dahil sa aniwo. Pero kitang-kita kong hindi siya kabilang sa amin. Lumapit ako kay Teya. Huy, sino yan sa likod ko? Teka, ha? Wala namang ganyan kahapon ah. Sagot niya, sabay tawa pero halata sa boses niya ang kaba. Tinanggal daw ni Kuya Ben ang mga duplicate copies pero may isa siyang naiwan sa mesa niya. Kinuha ko. Paglapit ko, nakita kong medyo iba ang version na iyon. Mas malinaw. At doon ko napansin yung isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Yung babaeng nasa likod ko, hindi lang basta nakatayo. Ang kamay niya nakalapat sa balikat ko. Tumunog bigla ang phone ko. Si Teya. Ella, nakita mo ba yung sa akin? Bakit? May babae rin sa likod ko. Iba nga lang posisyon. Nagkabahan ako. Sinilip ko ulit ang litrato. Sa sulok, may maitim na marka sa hahig. Parang basa, pero nang hipuin ko, tuyo! Pagkatapos ng ilang minuto, naputol ang linya ni Teya. Tinext ko siya, pero walang reply. Pagdating ng Monday, absent siya. Kinagabihan, bumalik ako sa school. Hindi ko alam kung bakit. Parang may humihila sa akin pabalik sa art room. Nakabukas pa rin ang ilaw, kahit sarado ang gusali. Dahan-dahan akong pumasok. Nandun pa rin yung backdrop, yung stool at yung kortina. Tahimik. Pero habang lumalapit ako, nakita kong may isang litrato na nakatape sa pader. Lumapit ako. Class picture namin. Pero sa version na ito, wala na ako. At sa gitna ng likod na hanay, nakatayo ang babae. Yung maputla, mahaba ang buhok at ngayon ay nakatinging direkta sa kamera. Pagkatapos ko makita yung litrato, nanigas lang ako sa kinatatayuan ko. Ang buong paligid parang biglang lumamig. Tahimik ang buong art room, pero naririnig ko yung malambot na kaluskos ng kurtina kahit walang hangin. Gusto kong tumakbo pero parang may bigat sa mga paa ko. Tumingin ako ulit sa litrato. Sa ilalim ng ilaw, napansin kong parang gumagalaw ang mga muka. Dahan-dahan, yung mga kaklase ko, napapalingon isa-isa at lahat sila tumitingin sa gitna. Doon sa babae. Biglang bumukas yung kurtina, may malamig na hangin na pumasok. At sa gilid ng mata ko, may nakita akong silhouette ng isang babae. Nakatayo yang. Mahaba ang buhok, nakaputing damit, parang nakatingin sa akin. Sinong nandyan? Sigaw ko. Pilit pinatatag ang boses ko. Walang sumagot. Pero narinig ko yung mahinang click ng camera mula sa mesa. Yung lumang DSLR ni Kuya Ben. Umilaw ang flash ng kusa. Napapikit ako. Tapos nang dumilat ako,
May isa ng bagong litrato sa ibabaw ng mesa. Nilapitan ko. Group photo ulit namin. Pero ngayon, lahat ng kaklash ko nakapikit. Ako lang ang nakadilat. At sa likod naming lahat, nakatayo ang babae. Nakangiti at may kamay siyang nakapatong sa ulo ko. Tumakbo ako palabas ng gusali. Pababa ng hagdan, halos madulas ako sa pagmamadali. Pagdating ko sa gate, sarado na pala. Walang bantay, walang tao, puro tunog lang ng mga dahon at alingawngaw ng mga hakbang ko. Ella! Napahinto ako. Ang boses, pamilyar, pabalik sa art room. Boses ni Thea. Tumingin ako sa itaas, sa bintana ng art room. May nakasilip, parang si Thea nga, pero maputla at yung mga mata niya, puro itim. Balik ka na, kulang pa tayo, sabi niya. Tumakbo ako palabas ng gate, tumalon at halos masugatan sa tuhod. Hindi ko na inintindi, basta nakalayo ako. Kinabukasan, pumasok ako ulit. Sinabi ko sa advisor namin yung nangyari. Pero ang sabi lang niya, Ella, nag-file na ng transfer si Thea kahapon. Pupunta raw sa probinsya. Ha? Pero nakita ko siya kagabi. Tumingin si ma'am sa akin, halatang nag-aalangan. Ella, patay na si Thea. Kaninang umaga lang dinala sa ospital. Sabi ng pamilya niya, inatake habang natutumog. Halos manhina ako. Hindi ko alam kung paano tatanggapin yun. Pag uwi ko, nadatnan ko sa lamesa yung mga gamit ko mula sa school. Sa ibabaw, nakapaton isang sombre na walang pangalan. Binuksan ko. At sa loob, yung group photo namin. Pero kakaiba. Ngayon, nakikita kong lahat kami nakangiti. Wala na yung babae. Pero may idinagdag na bagong pangalan sa ilalim ng larawan. Ella Santos, transferred. Sa mismo sulok ng larawan, halos hindi ko napansin agad. Pero may maliit na reflection sa salamin ng bintana. Nakasilip doon ang babae. Nakangiti at parang hinihintay ako. Kinabukasan, nang buksan ng janitor ang art room, may nakita siyang bagong print na nakadikit sa pader. Isang class picture. Lahat ng estudyante sa 12A, kasama si Thea, at sa pinakagitna, nakaupo ako. Nakangiti, nakatingin sa camera, at sa likod ko, nakatayo ang babaeng mahabang buhok, nakaputing damit. Hindi lahat ng larawan ay alaalang maganda. Minsan, may mga larawan na dapat nananatiling nakatago. Dahil sa bawat click ng camera, may kalulawang muling nagigising. Sa susunod na kwento, isang estudyante naman ang magbabantay sa school tuwing madaling araw, pero tuwing siya'y mag-iisa, may mga upuang gumagalaw kahit walang hangin. Ako si Rico, isa sa mga utility staff ng San Bartolome High School dito sa Batangas. Sa totoo lang, hindi naman ako dapat panggabi. Pero dahil may kasamahan akong nagkasakit, ako ang napilitang magbantay ng second shift mula alas 6 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Tahimik lang ang trabaho. Linis ng hallway, lock ng mga pinto, tapos pahinga sa guardhouse. Pero simula nang ako ang nai-assign sa Building A, napapansin kong may mga bagay na hindi tugma. Lalo na sa second floor, sa faculty room. Sa dulo ng kwadradong pasilyo, may isang silid na palaging sarado. Yung lumang opisina ni Ma'am Luz Rivera, dating head teacher ng English Department. Matagal na siyang patay. Pero yung upuan niya, isang antigong swivel chair na gawa sa kahoy, nandun pa rin. Hindi tinanggal ng mga guro. Parang respeto na rin daw. Sabi ng ilan, si Ma'am Luz daw yung tipo ng guro na istrikto pero makatarungan. Hanggang sa isang gabi raw, bigla na lang siyang bumagsak habang nagche-check ng papers. Stroke daw. Sa mismong upuan niya siya, namatay. Nang marinig ko yun, hindi ko pinansin. Marami namang ganon, di ba? Pero nung ako na mismo ang naglinis doon ako unang nakaramdam ng kakaiba. Gabi yun ng Martes. Wala nung tao. Kinuha ko ang susi, binuksan ang faculty room. Pagpasok ko, naamoy ko agad yung lumang papel at chalk. May mga mesa pa ring may pangalan ng mga dating guro. Pero yung sa bandang gitna, yung desk ni Ma'am Luz, walang kahit anong alikabok. Parang may naglilinis araw-araw. Nilapitan ko. Nakita kong maayos ang lahat. May lumang baso ng kape,
isang ballpen at ang swivel chair na kilala ng lahat. Napalunok ako. Baka naman si Ma'am Joy nililinis pa rin to. Bulong ko sa sarili ko. Kinuha ko ang basahan. Sinimulan kong punasan ng sahig. Paglingon ko saglit para kumuha ng tubig, narinig kong umugong ang gulong ng upuan. Yung tunog ng kahoy na umiikot. Pagharap ko, gumalaw ang swivel chair ni Ma'am Luz. Dahan-dahang umiikot hanggang nakaharap na siya sa direksyon ko. Hello? Sigaw ko. Walang sumagot. Nilapitan ko. Inisip ko baka hangin lang. Pero sarado lahat ng bintana. At habang tinitingnan ko yung upuan, napansin kong may papel na nakasilip sa ilalim ng mesa. Pinulot ko. Luma na, halos punit, pero malinaw pa ang sulat kamay. Huwag mong gagalawin ang upuan. Napaatras ako. Sa gilid ng mesa may nakaukit pa sa kahoy. LR 1998. Luz Rivera. Bulong ko. Nang tumingin ulit ako, napansin kong gumagalaw ulit ang upuan, pabalik parang may umuupo. Ang tunog ng kahoy na humahaplo sa sahig at ang dahan-dahang pag-ikot ng sandalan. Walang tao, pero nakikita kong bumababa ang unan, parang may bigat na nakadagan. Tumakbo ako palabas. Hindi ko na tinapos ang paglilinis, pero bago ko maisara ang pinto, narinig ko ang isang boses na mababa at mabagal na mula sa loob. May nagulo ka. Kinabukasan, pinagalitan ako ni Ma'am Joy dahil naiiwan ko raw bukas ang faculty room. Rico, last time na yan ha, baka mapagalitan din ako. Humingi ako ng pasensya pero hindi ko na ikinwento ang totoo. Kinagabihan, bumalik ulit ako sa duty. Iniwasan ko ang Building A pero bandang 10:00, napansin kong bukas ulit ang ilaw sa second floor. Wala naman dapat tao doon. Kinuha ko ang flashlight at umakyat. Habang lumalapit ako, naririnig ko ang langkit-ngit ng gulong ng upuan. Paikot-ikot, mabagal. At nang sumilip ako sa siwang ng pinto, nakita kong gumagalaw ng mag-isa ang upuan ni Ma'am Luz. Dahan-dahan. Paikot-ikot habang yung ballpen sa mesa ay umiikot din na parang nagche-check ng papel. Naiwan akong nakatayo sa labas ng pinto. Hawak ang susi, hindi makagalaw. Habang pinagmamasdan ko, biglang tumigil ang upuan. At sa loob ng ilang segundo, narinig ko ang mahinang boses ng babae mula sa loob. Rico, may mali sa papel mo. Hindi ko na hinintay kung ano pa ang kasunod. Tinakbo ko pababa ang hagdan, halos madapa sa pagmamadali. Pero sa likod ko, kahit lumalayo na ako, naririnig ko pa rin ang pag-ikot ng gulong. Dahan-dahan, paulit-ulit. At bago ako makalabas ng gate, narinig ko yung pinto ng faculty room na kusa na ring nagsara. Pagkatapos ng gabing yun, hindi ko na alam kung ano pa ang totoo. Sa araw, parang wala naman. Tahimik. Normal. Pero tuwing gabi, kapag ako na ang naka-duty, iba na naman ang takbo ng hangin. Makalipas ang 2 araw, pinatawag ako ni Ma'am Joy sa faculty. Rico, sabi niya habang inaayos ang mga papel sa mesa, pakitapon mo nga tong mga lumang test papers sa box sa ilalim ng mesa ni Ma'am Luz. Wala na ring gamit yan. Parang tumigil ang mundo ko nang marinig ko yun. Ma'am, baka pwedeng iba na lang? Tanong ko. Pero ngumiti lang siya. Wala naman niyang multo-multo. Matagal na yun. Huwag ka nang matakutin. Wala na ako nagawa. Dala ko ang kahon ng basura at pumunta sa faculty room bandang 6:00 ng gabi. Bago pa man ako makapasok, ramdam ko na agad yung lamig mula sa loob. Yung tipong parang galing sa aircon pero patay naman lahat. Pagbukas ko ng ilaw, diretso agad ang tingin ko sa mesa ni Ma'am Luz. Nandun pa rin ang kape, ang ballpen at ang upuang nakatalikod sa mesa. Tahimik lang. Huminga ako ng malalim. Trabaho lang, Rico. Trabaho lang. Lumapit ako, yumuko para kuhanin yung box sa ilalim ng mesa. Pero nang tumuwid ako, naramdaman kong may humawak sa balikat ko. Mabigat. Malamig. Paglingon ko, wala. Pero umiikot na naman yung upuan. Mabagal.
Parang sinasadya. Mang Luz? Mahina akong sabi. Sa mesa, may papel na biglang gumalaw. Isa lang yung nawalay sa stock ng test papers at lumapag sa sahig. Nang pulutin ko, nanlamig ang kamay ko. Hindi test paper yun. Luma, dilaw, at ang tinta, kulay pula. Nakasaad, hindi pa tapos ang grado mo. Nabitawan ko yung papel. Tumalikod ako, pero bago pa ako makatakbo, sumara ng malakas ang pinto. Nag-flash ang ilaw. Nang bumalik ang liwanag, nakaharap na sa akin yung upuan. At sa sandaling yan, may nakaupo na. Babae. Nakatalikod. Mahaba ang buhok, suot ang lumang blouse na puti. Kita ko pa yung mga daliri niyang payat. Hawak ang pulang ballpen. Dahan-dahan siyang nagmarka sa papel. Parang nagche-check. Hindi ako makagalaw. Maya-maya, tumigil yung kamay niya. Tapos, marahan niyang inikot ang upuan. Unti-unti kong nakita ang muka. Maputla, may bahid ng tinta sa labi at ang mga mata. Parang walang laman, puro itim. Late ka na magpasa, sabi niya sa tinig na paos at mabagal. Dapat alam mo ang deadline. Napaluhod ako sa takot. Pasensya na po. Nanginginig akong sabi. Ngumiti siya. Isang mabagal. Pilit ng miti. Walang pasensya sa tamad. Sabay narinig kong bumagsak ang mga papel sa sahig. Dozens of them, pero lahat may iisang marka sa taas. Failed. Naakmang tatakbo ako. Hinamakan ng malamig na kamay ang braso ko. Upo ka. Ramdam kong nanginginig na ang tuhod ko pero parang akong napako. Umupo ako sa harap ng mesa. Sa gilid ng paningin ko nakita kong siya ay naglakad papunta sa gilid ng silid. Dahan-dahang naupo ulit sa swivel chair niya. Tapusin mo, bulong niya. Ayusin mo ang papel mo. Pagtingin ko sa mesa, may nakalatag na test paper sa harap ko. Luma, dilaw, at may pangalan ko sa itaas. Rico S. Villanueva. Nanginginig akong kinuha ang ballpen at sinubukan sumulat kahit walang alam kung ano ang sagot. Pero bawat tanong puro tungkol sa kanya. Anong taon siya namatay? Bakit hindi niya kayang umalis? Saan siya nakaupo hanggang ngayon? Bago ko pa matapos, bigla akong natauhan. Tumalon ako sa gilid, tinakbo ko ang pinto at binasag ko na lang yung doorknob para makalabas. Paglabas ko tumigil ang lahat. Walang ilaw, walang tunog. Pero sa loob ng silid, naririnig ko pa rin yung tunog ng gulong ng upuan. Paikot, paikot, paikot. Kinabukasan, dinala ko kay Ma'am Joy yung test paper. Hindi ko alam kung bakit ko pa tinago. Pagtingin niya, napakunot ang noho niya. Rico, saan mo to nakuha? Sa mesa po ni Ma'am Luz. Sabi ko. Tinignan niya yung papel. Hindi pwede. Ako ang naglinis doon tagabi. Wala namang ganito. Pero habang nakatitig siya sa sulat, mapapansin mong nangingitim ang mga daliri niya sa tinta. Tinignan niya ako. Malamig ang tingin. Rico, sabi niya, bakit nakapirma si Ma'am Luz dito sa baba? At mula noon, hindi na binuksan muli ang faculty room sa second floor. Tinakpan ng plastic sheet ang mesa at nilagyan ng label ang upuan. Do not use. Pero sa bawat gabi, kapag nagpapatrol ako sa pasilyo, naririnig ko pa rin yung langitig ng gulong. Mabagal, paikot, at isang boses na pabulong mula sa loob. May isa pang hindi pumasa. Sa bawat paaralan, may mga silid na hindi na dapat binubuksan at may mga upuan na hindi na dapat inuupuan. Pero ang mga kwento, gaya ng mga multo, palaging nakakahanap ng paraan para magpatuloy. Kung kanina ay tungkol sa isang guro na hindi pa rin mapakali sa kanyang klase, ngayon naman, isang estudyante ang magiging sentro ng susunod na kababalaghan. Sa kwentong ito, may kakaiba sa isang estudyanteng matagal ng absent, pero araw-araw pa rin siyang pumapasok. Ako si Clarice Mendoza. Dating class secretary ng Grade 12 STEM Mahogany, Batch 2019, sa San Felipe Integrated School dito sa Laguna. 4 na taon na ang lumipas, pero bawat beses na marinig ko ang tunog ng attendance bell, bigla akong kinakabahan. Hindi dahil sa tardiness o sa grades, kundi dahil sa isang pangalan na hindi ko kailanman natanggal sa attendance list namin. Isang pangalan na
Kahit anong tanggal o edit ko, bumabalik. Si Jem Santos. Nung una, wala akong nakikitang kakaiba. Typical public school setup. Main building sa gitna, 2 annex sa likod, at yung computer lab sa lumang covered court na ginawang ICT room. Sekretary ako dahil marunong akong mag-type. Ako ang taga-encode ng daily attendance, taga-compile ng grades, at taga-update ng Google Sheet ng buong section. Lahat ng teachers ko, tiwala sa akin. Si Jem naman, isa sa mga pinakataimik naming kaklase. Maliit, payat, laging maayos ang buhok, at laging nag-iisa sa unahan. Hindi siya mahilig sa group work, pero magaling, consistent sa top 5. Minsan nagbibiruan kami ni Micah. Pag nagka-apocalyptic event, si Jem ang unang mabubuhay. Tahimik pero matalino. Hindi siya sumasagot. Mumingiti lang. Hanggang sa isang araw, hindi na siya pumasok. 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo. Walang update. Akala namin nagkasakit lang. Si Ma'am De La Cruz, advisor namin, sabi lang, lumipat daw siya. Confidential kung saan. Walang nagtanong. Sa public school, sanay na kami sa mga estudyanteng basta na lang nawawala, either lumipat, nagtrabaho, o sumuko na lang sa hirap ng biyahe. Pero habang lumilipas ang mga buwan, parang may kulang sa room namin. Yung upuan niya, laging malinis. Yung blackboard sa harap, parang hindi nadadaplisan ng alikabok sa side kung saan siya nakaupo dati. At sa attendance sheet, kahit wala siya, parati siyang present. Nung una, akala ko lang ako nagkakamali. Sa spreadsheet, may pangalan pa rin ni Jem. Sige, delete, save, exit. Kinabukasan, pagbukas ko ng file, nandun ulit. Hindi lang basta pangalan, may mark na check, present. Sabi ni Kevin, taga-maintenance ng system, baka autofill error lang. Pero nang kinanggal ko ng tuluyan yung row niya at ni-restart yung system, may lumitaw na bagong row sa pinakailalim. Walang laman kundi Jem Santos, present. At ang oras ng edit, 11:17 p.m. Kinalabutan ako, gabi yun ng linggo, naka-log out na dapat lahat ng account. Dumaan ang mga linggo, hindi ko na pinapansin. Pero habang lumalapit ang graduation, parang may mga kakaibang bagay na nangyayari. Minsan, pag dumadaan ako sa hallway ng grade 12 rooms, may nakikita akong nakasabit na bag sa likod ng pintuan. Kulay itim na JanSport, katulad ng kay Jem. Sabi ng guard, "Aba, matagal na yan diyan ah. Wala namang umaangkin." Naisip kong baka naiwan niya dati. Pero nung sinilip ko, walang laman kundi isang pirasong papel. Sulat na sulat kamay. Medyo punit. Nakasulat lang, "Clarice, pakirecord naman na present ako." Dinala ko sa faculty. Pero si Ma'am De La Cruz lang ang tumingin. Napansin kong nanginginig yung kamay niya. "Clarice," sabi niya, "asan mo nakuha to?" "Sa bag ni Jem po, iniwan sa room." Huminga siya ng malalim. "Ibalik mo lang kung saan mo nakita." "Bakit po?" Gusto lang niyang alam na hindi siya absent. Nang marinig ko yon, parang may humigpit sa dibdib ko. Gusto kong tanungin kung anong ibig sabihin niya, pero hindi ko na nagawa. Kasi nang lumingon ako, parang may nakita akong aninong dumaan sa bintana ng faculty room. Isang hugis ng estudyanteng may bitbit na bag. Kagabihan, nagpaiwan ako sa computer room para tapusin ang encoding. Tahimik, ako lang mag-isa. Habang nagtatype, napansin kong may nagpa-pop up na notification. File edited by J. Santos. Naka-offline mode ako. Walang wifi, walang ibang device. Tumingin ako sa wall clock. 11:17 p.m. Eksaktong oras nung una kong napansin yung edit sa attendance. Kumalabog ang aircon. Nag-off, tapos biglang nag-on ulit. Yung monitor, nag-blink. At doon ko nakita, sa mismong cell kung saan dapat pangalan ko ang nasa taas, biglang gumalaw yung cursor at nag-type ng mabagal na salita. Present, present, present. Isa-isa, bawat row ng listahan, nagiging present. Pati yung mga absent, pati yung mga dropout. Lahat naging present. Tumigil lang yung paggalaw ng makarating sa pinakababa. At doon may lumitaw na bagong entry.
Clarice Mendoza. Next. Hindi ko na pinasa agad yung PC, sabay takbo palabas. Pero paglabas ko ng room, napansin kong madilim na lahat ng corridor. Yung mga fluorescent light, isa-isang nag-o-off dyan habang naglalakad ako. Pagdating ko sa dulo, sa may bulletin board kung saan nakapaskil ang class attendance ng bawat section, may isang papel na nakapin na hindi ko pa nakikita dati. Lumapit ako. Attendance sheet. Pero luma, kulay dilaw, na parang mula pa sa 1990s. Nasa listahan ang mga pangalan ng dating estudyante. At sa pinakababa, nakasulat ng bagong-bago. Jem Santos, present. Clarice Mendoza, checking. Kinabukasan, dinala ko yung kwento kay Kevin. Sabay kaming pumunta sa ICT lab para tignan yung backup files. Habang nag-i-inspeksyon, bigla siyang napahunto. Clarice, sabi niya, tignan mo to. Sa folder logs, nakalista lahat ng users na nag-login sa system. At sa pinakauna, may entry mula 2019 pa. User, Jem.Santos, last active, April 21, 11:17 p.m. Teka, sabi ko, bakit may access pa siya? Akala ko lumipat siya noon. Hindi lang yon, sabi ni Kevin. Ma-delete ang account. Kahit anong gawin ko, bumabalik. Tinanggal niya yung file, recycle bin, empty, reboot. Pagbukas ulit ng PC, balik lahat ng files. At sa desktop wallpaper, may lumitaw na bagong image. Class picture namin pero may isang estudyanteng nakatayo sa dulo. Hindi namin siya kasama nung araw ng pictural. Pero doon malinaw na malinaw, si Jem, nakangiti, hawak ang class attendance sheet. Paglabas namin ng room, tahimik lang si Kevin. Nilingon niya ako bago kami maghiwalay. Clarice, sabi niya, bag mo na munang mag-overtime. Lalo na pag malapit na mag-alas 11 Kasi ayon sa system logs, tuwing 11:17 lang siya nag-a-attendance. At mula noon, kahit nag-graduate na ako, tuwing naririnig ko yung pangalan kong tinatawag sa roll call, palaging may kilabot akong nararamdaman. Kasi minsan, naririnig kong may isa pang boses na sumasabay. Isang mahinang bulong mula sa likod ng classroom. Present. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako mapakali. Kahit pa umaga na, ramdam ko pa rin yung lamig na naiwan sa kamay ko. Yung parang hinawakan ako ng kung sino mula sa loob ng locker. Hindi ako makatulog, kaya kinaumagahan agad akong nagpunta sa guidance office para magtanong tungkol sa mga lumang records ng mga estudyante. Si Ma'am Tess, guidance counselor namin, ang nagbukas ng lumang cabinet. Habang nililipat-lipat niya yung mga folder, bigla siyang napahinto. Anong pangalan ulit ng estudyanteng tinutukoy mo? Tanong niya. Hindi ko po alam pangalan, ma'am. Pero 4th year siya, 2014 batch. Baka may record na may nangyaring aksidente? Tumingin siya sa akin tapos marahan siyang humugot ng isang lumang brown envelope. May isa, sabi niya, si Jessa Alvarez. Namatay daw sa loob niyang gym. Nalock sa loob habang may event noong gabi. Namlamig ako. Gym. Locker. Paano po yun nangyari? Tanong ko. Hindi sigurado. Akala ng mga teacher nakauwi na siya. Kinaumagahan, doon siya nakita. Nakaupo sa gilid ng mga locker. Hawak yung susi. Napatigil ako. Yung susi, eksaktong susi na nakita ko rin sa sahig nung gabing nagkalat ako ng bola. Gusto kong maniwala na koinsidensya lang yon, pero simula noon, may mga kakaibang nangyari sa PE storage. Tuwing ako ang inuutusan ni coach na magligpit, naririnig ko ang kaluskos ng mga padlock kahit wala namang humahawak. Minsan, nagbibilang ako ng bola. 3 lang dapat. Pero paglingon ko, nagiging 4 tapos babalik ulit sa 3. Isang gabi, nag-decide akong tapusin ang lahat. Gusto kong makita kung ano talaga ang nasa locker na yon. Nagpaiwan ako sa gym matapos ang practice. Bandang alas 8 ng gabi, patay na lahat ng ilaw maliban sa isa sa storage. Paglapit ko sa locker, napansin kong bukas na ito ng kaunti. Parang may nag-aanyaya. Huminga ako ng malalim, saka ako dahan-dahang binuksan ng tuluyan. Sa loob,
May lumang PE uniform, medyas, at isang maliit na picture frame. Kinuha ko, larawan ng isang babae na nakangiti, may suot na medalya, may nakasulat sa likod, Batch 2014, Go Jessa. Bigla kong narinig yung tunog ng susi sa sahig. Paglingon ko, gumulong-gulong ito papuntay akin at huminto sa paanan ko. Pagkatapos noon, bumagsak ang pinto ng locker. Blag! Kinabahan ako. Hinila ko mo, pero ayaw bumukas. Sa loob ng ilang segundo, nagdilim lahat. Taming tunog lang ng paghinga ko at mahinang pagkatok mula sa kabilang locker ang naririnig. 3 beses. Tuk, tuk, tuk. Jessa, pabulong kong sabi. May sagot. Hindi boses kundi buntong hininga. Mahaba, mabigat, parang hinahabol ang hininga. Hindi ako makalabas. Halos mapayak ako sa takot. Pilit kong hinatak ang pinto hanggang sa tuluyan itong bumigay. Pagkalabas ko, nakita kong bukas na lahat ng locker. Parang may sumabog na hangin sa loob. At sa gitna ng sahig, nakatayo ang PE uniform na nakasabit sa ere. Walang katawan, pero may bahagyang gumagalaw. Parang may nakasuot. Mabilis akong umatras, pero bago ako makatakbo, narinig kong bumukas ang pinto ng gym, si Coach Jun. "Alex, anong ginagawa mo rito?" sigaw niya. Napatigil ako pero nang tumingin ako ulit sa likod ko, wala na ang uniform, nakasara na ulit lahat ng locker. Hindi ko na ikinuwento sa kanya ang totoo, pero nang harap ako ulit sa locker bago kami umalis, napansin kong nakalaylay sa gilid ng pinto ang picture frame ni Jessa. Pero ngayon, may bagong sulat sa likod. "Salamat, nakalabas na ako." Mula noon, hindi na nag-ingay ang mga locker. Pero minsan, tuwing tanghali, may estudyanteng nagsasabing may babaeng nakikita sa gilid ng gym, naka-PE uniform, nakangiti lang at tahimik na nagbibilang ng bola. Tahimik na muling bumalik ang dilim sa lumang paaralan. Isa na namang kwento ng nakaraan ang natapos at tila bawat sulok ng campus ay may kasaysayang ayaw mamatay. Minsan, iniisip natin na ang mga multo ay nananatili lamang sa mga kwarto o silid-aralan. Pero paano kung pati mga lugar na tila walang halaga, gaya ng mga locker, upuan o hallway, ay may mga matang matagal nang nakamasdan sa atin? At ngayon, habang naglalakad tayo palabas ng paaralan, maririnig natin ang mahinang ungong ng hangin o baka boses iyon ng isang nilalang na hindi pa tuluyang nakakaalis. Dahil sa susunod na kwento, hindi estudyante ang sentro kundi ang bantay ng paaralan mismo. Siya ang unang pumapasok at huling umaalis. At isang gabi, may nakita siyang hindi niya dapat nakita. Ako si Mang Delpin. 3 taon ng security guard sa San Bartolome High School. Sanay na ako sa katahimikan ng gabi, yung tipong kahit mga pusa sa campus, kabisado ko na kung saan nagtatago. Pero may mga gabi talagang ayaw mong maaalala, kagaya ng gabi ng ika-17 ng Agosto. Pasado 11:00 na noon, ulan, mahangin at halos walang ilaw sa paligid ng quadrangle dahil patay ang kalahati ng fluorescent lamps. Nasa guardhouse lang ako, nagkakape, habang nakikinig ng radyo. Biglang may pumasok na tawag sa intercom ng school, yung linyon diretso sa faculty office sa Building B. "Hello," sagot ko, pero walang sumagot. Ang narinig ko lang ay mahinang static. Akala ko may nagtrip lang sa linya, kaya binaba ko. Pero ilang segundo lang, tumunog ulit. This time, sinagot ko ulit, medyo inis. "Oh, sino ba to? Security to." Tahimik, pero may maririnig kang parang buntong hininga sa kabilang linya. Mahaba, malamig. "Hello, faculty to?" Tanong ko ulit. Saka lang may sumagot, isang boses ng babae. Mahina, halos bulong. May naiwan sa 2nd floor. Tapos biglang naputol ang linya. Kinilabutan ako. Akala ko prank lang ng mga estudyante pero naalala kong wala nang dapat tao sa gusali. Lahat ng guro umuwi na bago mag-alas 7. Kinuha kong flashlight at payong, sabay lakad papunta sa Building B.
Pag-akyat ko, naamoy ko agad yung lumang halimuyak ng papel at alikabok. Nakabukas ang ilaw sa hallway, pero kumikislap-kislap lang, parang nauubos ang kuryente. Tahimik, walang kahit anong tunog maliban sa pagpatak ng ulan sa labas. Pero habang naglalakad ako sa pasilyo, may naririnig akong tuk-tuk-tuk. Parang tunog ng sapatos na tumatama sa sahig. Mabagal, paikot. Hello? Maintenance to? Sigaw ko. Wala pa ring sagot. Pagdating ko sa dulo ng hallway, may isang silid na bukas. Room 2B. Pinailawan ko ang loob gamit ang flashlight. Walang tao. Pero sa gitna ng classroom, nakahandusay ang mga upuan, parang may nagmadaling lumabas kanina. Lumapit ako sa teacher's desk at doon ko napansin may telepono roon. Yung lumang desk phone ng faculty. Pero dapat sa opisina lang may linya. Itong nasa loob ng classroom, wala dapat yan. Nilapitan ko at laking gulat ko nang makita kong may kumikislap na pula sa dulo. Active call. Kinuha ko ang receiver. Kinabahan ako pero nilapitan ko pa rin. Sinagot ko. At sa sandaling inilapat ko sa tenga ko yung receiver, narinig ko ng malinaw. Hindi boses ng babae. Boses ng lalaki, garalgal, mabagal. Guard, pababa na siya. At doon narinig kong bumukas ang pinto sa likod ko kahit hindi ko naman ginagalaw. Nang marinig kong bumukas ang pinto sa likod ko, halos hindi ako huminga. Ang hangin sa silid biglang lumamig at kahit hindi ko tingnan, ramdam kong may nakatayo sa likod ko. Mabagal akong lumingon. Walang tao, pero bukas na ng bahagya ang pinto. Kumikis-kis ang bakal sa sahig at may patak ng tubig sa may gilid. Drip, drip, drip. Kinuha ko ulit ang flashlight. Tumutok ang liwanag sa may koridor. Sa dulo, may nakatayong babae, nakatalikod. Mahaba ang buhok, basa at nakasuot ng lumang uniforme ng guro. Dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa kabilang silid. "Miss, faculty po kayo?" Sigaw ko kahit nanghinginig ang boses ko. Hindi siya sumagot, pero nang umabot siya sa kabilang pinto, lumingon siya. Mabagal, parang sinasadya. Sa ilalim ng liwanag, nakita ko ang mukha niya. Maputla, walang mata at may maitim na marka sa leeg na parang paso. Mabilis akong umatras pero nadulas ako sa sahig. Nang tumama ang flashlight, nakita kong may mga papel na nagkalat, mga class record. Pero ang kakaiba, puro pangalan ng mga estudyanteng matagal nang wala sa listahan. Batch 97, 98, 99 at sa pinakaibaba ng papel may nakasulat sa pulang tinta. Absent, Guard Delpin. Halos mapamura ako. Anong? Biglang bumukas lahat ng ilaw sa hallway sabay-sabay. Parang may sumaksak ng kuryente sa buong gusali at sa bawat silid maririnig mo ang click ng telepono, sabay ring, sabay patakbo ng tunog ng mga boses, mahina, sabay-sabay, nagbubulong. Pababain mo siya. Hindi siya pwedeng umalis kasi wala siyang record. Tinakbo ko ang hagdanan, hawak ang radyo ko, pero kahit anong pindot ko, puro static lang ang maririnig. Pagdating ko sa first floor, nakita kong bukas ang faculty office, yung pinanggalingan nung tawag. Pagpasok ko, may amoy ng lumang kape at papel. Ang mga mesa parang hindi nagalaw, pero sa gitna may telepono ulit. Nagre-ring. Hindi ko na dapat sinagot, pero parang may humahatak sa kamay ko. Nang inilapat ko ang receiver sa tainga ko, walang tunog. Maliban sa isa, tunog ng paghikbi. Hindi ko sila may iwan, sabi ng babae. Ma'am Luz po? Tanong ko, nanginginig. Hindi ako makaalis kasi tinawag mo ako. Bago ko pa mabitawan ang telepono,
Bumigat ang hangin. Lahat ng papel sa mesa sabay-sabay na lumipad. Ang swivel chair sa gitna ng opisina, yung upuan ni Ma'am Luz na dati kong nilinis, umiikot ng mabilis hanggang sa bigla itong tumigil. At doon ko nakita sa salamin ng cabinet may refleksyon ng babaeng kanina kong nakita sa hallway. Nakaupo na ngayon siya sa upuan, nakangiti at hawak ang receiver sa kabilang kamay. "Salamat, guard," sabi niya. "Nadinig mo ang tawag ko." Pagkabitaw ko ng telepono, sabay patay lahat ng ilaw. Ang taming liwanag na naiwan ay mula sa labas, mula sa kidlat na paminsan-minsang kumikislap. Sa huling sulyap ko bago ako tumakbo palabas ng building, nakita kong gumagalaw pa rin ang mga telepono. Umiilaw, parang sabay-sabay may tumatawag mula sa kung saan. Kinabukasan, tinanong ako ni Ma'am Joy kung bakit bukas lahat ng ilaw at phone line sa Building B. Hindi ko na nasagot. Simula noon, tuwing alas 11 ng gabi, binubunot na namin ang linya ng intercom. Pero kahit wala na yon, minsan maririnig mo pa rin mula sa guardhouse ang mahinang tunog ng ringing mula sa itaas. At sabi ng mga bagong bantay, minsan daw kapag sinagot mo yung tawag, may boses ng babae na magsasabi lang ng isang linya, "May naiwan sa second floor." At dito nagtatapos ang ating huling kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang serye ng ating mga kababalaghan sa paaralan, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan na mahilig din sa mga katatakutan. Ako si Sir Ramon Reyes, ang inyong guro sa mga kwentong bumabalik tuwing gabi. Hanggang sa muli at tandaan, sa bawat tawag na maririnig mo, siguraduhin mong alam mo kung sino ang nasa kabilang linya. Magandang gabi at ingat sa pag-uwi.